Medyo kumikirot lang, pero magiging okay din naman ako agad. Utal niyang dagdag ng mas tumagalang tingin ni Gareth sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin at ibinaling yon sa may pinto. Ayaw niyang lokohin ang sarili. Imposibleng nag-aalala ito sa kanya. You were stitched without an anesthesia. Nanindigang kanyang balahibo sa paraan ng pagkakasabi nito. Wari bang, alam din ng lalaki ang nararamdaman niyang sakit at hanggang ngayon ay ginagambala pa rin ito. Kumurap siya para walain ang nagbabadyang luha. Kanina lamang ay gusto niyang magsumbong kay Gareth. Gusto niyang sabihin kung gaano kasakit ang pagtusok ng karayom sa kanyang laman at kailangan niya yung indahin hanggang sa huling tahi. I'm fine. Para siyang naubusan ng hininga. Napatitig sa kanya si Gareth. Alam ng lalaki na nagsisinungaling siya. Hinding-hindi makakalimutan ni Gareth ang mga pagkakataon na halos mawalan siya ng malay kapag nakakakita ng dugo. Sa 2 taon nilang pagsasama, alam na nito ang mga kinatatakutan niya. Alam nitong mababa ang kanyang pain tolerance, pero tumango ng marahan ng lalaki. I know how to treat wound, mahinang sabi nito. I'll help you that. Umiling ng mabilis si Alexandra, tila natataranta, pagak itong tumawa. Ano ka ba? Hindi na, kaya ko. I insist. You save my mom. Parang bumigat ang dibdib ni Gareth, kanina niya pa iniiwasan na pangunahan ng kanyang emosyon. Sa tuwing iniisip niya na parehong muntik ng mapahamak si Alexandra at ang kanyang ina, para siyang nawawala sa tamang pag-iisip. Mabilis na umaakyat ang dugo sa kanyang ulo at gusto niyang maging bayolente. Huli na para malaman niya ang nangyari. Pinagmasdan niya ang mukha ni Alexandra. Namumutla ang babae at medyo basa ang buhok sa gilid ng noo. At hindi maitatago ang takot nito sa nangyari. Umasim ang kanyang mukha. Paano nito nagagawang magkunwari na ayos lang ang lahat? I honestly don't want to bring Natalie here, naisatinig niya. Nakita niya natigilan si Alexandra. Pero porsigido siya. Nangako rin ako na sasamahan ko siya sa bahay ng tita niya. Kaya napagdesisyonan kong dalhin siya sa regional court para idaan ko na lang siya doon. Pakaramdam niya ay kailangan niyang ipaliwanag ang bagay na yon kay Alexandra. But on our way, she received a text from her aunt. May pupuntahan tong importante. So we both went to the regional court and waited for you. Tumigil siya saglit. Nag-aalala ko na hindi kita mahanap nung nag-message ka lang sa akin kanina. Sinabi mo sa akin na nasa regional court ka na. Maagap na sagot ni Alexandra, and then I received a call from you. But when I answered the call, it wasn't you. I was frustrated that you had an accident. Dumilim ang anyo ng mukha nito. I couldn't think straight. I immediately went here to check on you. At kasama mo pa rin si Natalie. Komento nito. Tumango siya. I don't have a choice. I have to bring her. Nagkibit balikat si Alexandra. There's nothing I can do about it. Yun nga lang, mukhang hindi pa lalampasin ng mami mo ang nangyari. She was really mad. Naintindihan niyang nararamdaman ng kanyang mommy. Tinago niya ang tungkol sa pagpapakasal niya at ngayon na nalaman itong bagay na yon, ito na naman siya at kailangan magpakasal sa ibang babae. I expected her to be mad at me, mahina niyang saad. Parang mas panatag siyang nagalit to. I'll try to explain everything to her, Gareth. She misunderstood you. And Natalie. Kumunot ang kanyang noo, kahit na naaksidente ng babae ay siya't si Natalie pa rin ang iniisip nito. Nagtagis ang kanyang bagang. She doesn't deserve this. Humugot siya ng malalim na hininga at magsasalita na sana nang maunahan siya ng babae. Tingin ko rin, mas makakabuti kung sasabihin na rin natin kay Lolo Milandro. Ang tungkol sa paghihiwalay natin, natigilan siya. Matagal niyang pinagmasdan ang mukha ni Alexandra. Seryoso to. Of course, we have to tell the old man about our divorce. But is it really necessary to rush things? Napapikit siyang saglit. Bakit ba hanggang ngayon ay parang may ibang nagmamaniobra sa katawan at isip niya? Siya na mismong nagsabi noon kay Alexandra na kailangan niyang madaliin ang paghihiwalay. Pero bakit? Parang ayaw niyang mapabilis ang proseso ng divorce. You don't have to worry about it.
Napagtanto niyang parang namamalat ang kanyang boses. Nahihirapan siyang sagutin ito. Sasabihin ko kay Lolong katotohanan when the time comes. Maliit na ngiti ang ginawad ni Alexandra sa kanya. Noon pa man, madalas na siyang matigilan kapag nakikita ang ngiti nito. Pero ngayon, may kakaiba doon. I hope he wouldn't resent me. Mababa ang boses na saad ng babae. Bumigat ang kanyang dibdib. Kilala niyang matanda. Hindi ito magkakaroon ng sama ng loob kay Alexandra. Hindi niya alam kung mapapatawad ba siya ng kanyang lolo kung sakaling sabihin na niya dito ang totoo. He would not. Nang makapasok ng kwarto si Alexandra, nilibot ni Garrett ang kanyang mga mata sa maliit na apartment. Should I install surveillance system here? Kausap niya sa sarili, maliit lamang ang apartment at hindi mahirapan na magnanakaw. Nahanapin ang mga importanteng bagay. Maliban sa exit door, malapit sa kusina, wala nang ibang pinto na pwedeng daanan para makatakas. Kung maglalagay ng CCTV, masasakop agad ang buong sala at kusina. What are you doing? Binaling niyang tingin kay Alexandra. Nakaupo na ito sa kama at nagtatakang nakatingin sa kanya. Nothing, payak niyang sagot. You can leave now. Mababa ang boses nito. Halatang pagod na. Kaysa sundin ang gusto nito, tumuli siya sa kusina at tinignan kung may pagkain doon. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang chicken adobo sa isang kawali. 3 piraso pa yon, wala pang kanin at mukhang kaninang umaga pa yon, niluto ni Alexandra. She really loves to eat cold food. Alam niyang hindi mabilis makontaminate ang pagkain pero hindi niya kailanman nasubukang kainin ang natirang pagkain. Kahit na hindi pa yun panis, para sa kanya hindi na yung ligtas kainin lalo na kung ilang oras na ang lumipas. Huminga siya ng malalim, nadidismaya sa kalagayan ni Alexandra. Binuksan niyang maliit na refrigerator at nakitang may laman naman yun, pero hindi kagaya ng stock sa kanila. Kakaunti lamang yun. How could she survive? Tanong niya sa sarili. What are you doing? Lumabas na ng kwartong babae at naubutan siyang nakikialam sa mga pagkain nito. Nakakunot ang noo nito. Nagugutom ka ba? Taka nitong tanong. Umiling siya. I'm checking your foods here. Anya. Why? Nagkibit siya ng balikat. I think it's not safe for you to eat leftover. Kumunot lalong noo ni Alexandra. Ano? You still have chicken adobo here. Are you planning to reheat it and eat? Naglakad palapit ang babae at halata sa mukha nito na hindi nagugustuhan ng pakikialam niya. Ano bang dapat kong gawin? Itapon? I'm not wasting food, Garrett. Sinara nitong refrigerator at humarap sa kanya. And stop checking my kitchen. You have yours. Nainis nitong saad. Kumunot ang kanyang noo. Bakit nagagalit ito kaagad? Why are you mad? I was just worried that the food might be contaminated. Hindi naman ikaw ang kakain, hindi ba? Naglakad dito papunta sa water dispenser at gamit ang isang kamay ay kumuha ng tubig. Nakita niyang napapangiwi ito kahit sa kaunting kilos. So, how can she cook din? Should I hire a cook for you? Naibuga ni Alexandra ang tubig. Sunod-sunod ang ubo nito kaya mabilis niyang inabot ang tissue at balak na sanang tulungan ng babae nang itulak nitong kanyang dibdib. You need. No, umubo pa ito. Diyan ka lang. Marami itong tinapik ang dibdib at hindi pa makabawi sa nangyari. Uminit agad ang kanyang ulo. Kanina pa sa sasakyan na ayaw nitong napapalapit sa kanya. Kahit nang tinutulungan niya itong pumasok ng sasakyan o kahit ang mag-seatbelt, ayaw nito. Parang kapag napapalapit siya ay natatakot to. You should change your clothes. It's wet. Napansin niyang basa ang damit nito dahil sa natapong tubig. Marahasan na pabuntong hininga si Alexandra. Do you need help? Umiling ito. Sinubukan itong maglakad papunta sa kwarto kaya sumunod siya. Nang matapat sila sa pinto ay lumingon ito sa kanya. Nakakunot na naman ang noo. Bakit ka nakasunod? Kumunot din ang kanyang noo. You're injured. How are you supposed to change clothes? Naningkit ang mga mata nito. Sumisilip na naman ang galit sa mga mata nito. May sugat lang ako, Garrett. Hindi naputulan ng kamay. At mas lalong hindi ako baldado. It bleed if you try to. I can do this. Ngayon ay naiirita na ito ng husto. Malakas nitong ibinagsak ang pinto. Kumunot lalo ang kanyang noo. Hindi siya sanay sa kinikilos ng babae.
Ito ang unang beses na mabilis mairita at magalit sa kanya si Alexandra. Tinanggal niyang 2 botones ng kanyang suot na polo. Hindi siya nakahinga ng maayos. Sumisikip ang daluyan ng hangin sa kanyang lalamunan. Kung mabilis itong mairita dahil yun ang panigurado sa kumikirot na sugat, lalo pat malalim ang sugat nito at bago pa lang. Paniguradong yun ang nagpapainit ng ulo nito. Nanatili siya sa may pinto, naghihintay na lumabas ang babae o humingi ng tulong. Nang maramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa suot na pantalon ay mabilis niyang kinuha yon. Nakalabas na ng kulungan, sir. Imporma nito. Ang kaninang pinipigilan na galit ay unti-unting lumaki. Hindi niya palalampasin ang nangyari kay Alexandra at sa kanyang mommy. You already know what to do. Aniya. Yes, sir. Mabilis na sagot ni Christian. Nang ibaba niyang tawag ay mabilis nang tinipa ang number ni James. Ilang ring lang at sumagot na ito. I need the old warehouse, informa niya. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ay huminga ito ng malalim. Anytime, sagot nito. Yun lang at binabana niya ang tawag. Bumukas ang pinto at saktong kabababa niya lang ng phone. Bumungad sa kanya si Alexandra. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang suot nito. Pajama at tube top. Nakakunot noo din ito. Sinundan ng tingin ang pagbalik niya ng phone sa bulsa. Aalis ka na? Tanong nito. Marahan siyang tumango. Nag-iwas ng tingin si Alexandra at tumuloy sa maliit na sofa. Naupo ang babae doon at hindi na siya kinausap. Kaya sumunod siya. Huwag mong kakainin ng leftovers. I'll send you food here. Bilin niya. Parang hangin na hindi siya pinansin ni Alexandra. Kaya nagsalubong ang kanyang kilay. I'll check on you later. No need. Agap nito. I lock my door from the inside. You wouldn't be able to come in. Are you mad again? Naguguluhan niyang tanong. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nagagalit ngayon. Nang sulyapan niya ng tingin ang sugat nito, may bakas ng dugo ang puting benda nito. Palitan natin yan later. Nang tingin sa kanya si Alexandra, nagtatanong. I know how to dress a wound. I'll do it later. Nag-iwas na naman ito ng tingin. Wag na, papupuntahin ko naman si Georgia. Does it mean she doesn't need me? May kung anong sumikip sa puso ni Gareth. Umayos siya ng tayo, babalik pa rin ako. Pinal niyang sagot. Binuksan ni Alexandra ang television at parang hindi narinig ang sinabi niya. Kaya inabot niya ang susi ng sasakyan at nagpa siyang umalis na. Kahit naman hindi ito, babalik pa rin siya para gawin ang sinabi niya. Nang makalabas siya ng apartment ay muling nag-vibrate ang kanyang phone. Rumihistrong pangalan doon ni Natalie. Pinagmasdan niya yon ng ilang segundo bago nagpa siyang sagutin na lamang. Gareth, pinatudog niyang sasakyan at hinilang door handle. Where are you? I'm doing something important, Natalie. Natahimik ang nasa kabilang linya, kaya binuhay na niya ang makina. I'm at the hospital. No one's here. I need you here. May pagsusumamo sa boses nito. Natahimik siya. Ngayon na lang ulit sumagi sa isip niya si Natalie. Halos makalimutan niya na ito, lalo pat may ibang bagay siyang iniisip. Tatawag ako ulit after this. Tanging nasabi niya. Matatagalan ka ba? May pagtatampong tono ng boses nito. Sinulyapan niya ng tingin ng apartment ni Alexandra. Yes, sagot niya. Mula sa kanyang sasakyan, natatanaw niya ito na may kausap sa cellphone. Kumunot ang kanyang noo. Nabanggit ni Alexandra na papupuntahin nito si Georgia pero hindi siya mapakali. Is it more comfortable for her to give Georgia than her husband? Himutok niya. Nang makababa ng sasakyan ay madilim na ang kanyang anyo. Sinalubong siya kaagad ni Christian at ng isa pang lalaki. Sigurado siyang iyon ang bagong hayaw na tauhan ni Christian. He's already inside, sir. Imporma ni Christian. Breathing? Malamig niyang tanong. Barely. Mababang boses sa sagot ng lalaki. Not bad. I like to see him suffer for long. Nilibot niya ang tingin, lubang bodega yon, ng pamilya ni James. Maraming nakatambak na lumang gamit at hindi na gaanong pinupuntahan ng mga tao. Dati yung bagsakan ng mga supplies pero simula nang malugi ang negosyo ng pamilya ni James, inabandon na yon. Alam niyang hindi na yon ipapaayos ng kanyang kaibigan dahil madalas din na dito dinadalang mga taong may atraso sa lalaki para turuan ng leksyon.
Wala sa sariling napalingon siya nang marinig ang tunog ng sasakyan. Mula sa itim na BMW, bumaba si James. Seryosong mukha at kagagaling lang sa isang formal event. Nakaputing tuksido ang lalaki at tamad na naglakad palapit. "What's the business about?" tanong nito. Sa kanilang tatlo nila Pablo, si James ang mailalarawan bilang badas. Hindi niya masisisi ang lalaki. Naging malupit ang mundo dito. "A trash to eliminate." Malamig niyang tugon. Tumango ito, nangingiti. "I'd like to watch. Can I?" Hindi na niya ito sinagot. Pumasok sila sa bodega at natagpuan ang lalaki na nakagapos sa isang lumang upuan. Nakatungo ang ulo nito at malayang pumapatak ang dugo galing sa mga sugat na natamo. Kaysa maawa ay parang mas niliban ang galit ni Gareth. Hindi pa yun sapat para pagbayaran ang ginawa nito kay Alexandra. Inilahad niyang kamay kay Christian at mabilis tong naglabas ng pocket knife. 3 hakbang lang ay nakalapit na siya sa lalaki. Unti-unti itong nagangat ng tingin kaya nakita niyang mga pasa nito sa mukha. Namamaga ang buo nitong mukha kaya hindi agad makikilala. "Sir, tulungan niyo ako." Nanginginig nitong sabi. Nag-squat siya para magtapat ang mukha nila. Namamagang isa nitong mata pero maayos pa naman ang isa. Dahil sa nagpantay ng mukha nila, nakita nitong kanyang mukha kaya kaagad rumihis ang takot sa mga mata nito. "Sir, huwag niyo akong patayin." Pinagmasdan niya itong mabuti. "You've stabbed my wife so many times." Malamig niyang saad. Yun ang nakuha niyang report galing kay Christian. Kung hindi pa raw naiwasan ni Alexandra ang ilang beses ang pagsubok ng saksakin ng babae, ay baka mas malala pa ang nangyari. 3 pulgada ang ginamit nitong balisong. Sapat yun para ikamatay ni Alexandra, kahit na isang saksak lang. Nagdilim ang kanyang paningin nang maalalang mukha ni Alexandra. She was pale and scared. Bulong ng kanyang isip. Marami siyang pasa at sugat sa kamay. "Anong mararamdaman mo kung sasaksakin kong kutsilyong ito sa laman mo?" Dahan-dahan tong umiling. Nanginginig sa takot. "He touched Alexandra?" tanong ni James mula sa kanyang likod. "Why don't we lit him on fire? That would be more satisfying." Dagdag nito. "Sir, huwag po." Pagmamakaawa nito. "Sir, hindi ko na ulitin." Ah! Natigil ang pagmamakaawa nito nang dahan-dahan niyang tinusok sa hita ng lalaki ang hawak na kutsilyo. Kumpara sa ginamit nito, mas maliit lamang yon. 1.5 pulgada lamang ang haba nito. "Sir, tama na!" "Dear woman," aniya. Paano kung pati ang mommy niya nasaktan? Baka sunugin na lamang niya ito ng buhay. Hinugot niya ang kutsilyo at sa kabilang hita naman yon tinusok. Muling sumigaw ang lalaki. Kailanman hindi siya naging bayolente. Hindi niya pa nagawa ang bagay na ito sa tanang buhay niya. Pero sa tuwing naiisip niyang mukha ni Alexander at ang sugat nito, nagiging ibang tao siya. Hinugot niya na muli ang kutsilyo at napasigaw ang lalaki. Napapamura to sa kirot. "Tama na!" Tinignan niya ito. Wala siyang maramdamang awa. Basag ng mukha nito at may sugat na sa hita. Pero hindi yon sapat. Ngunit alam niyang hindi niya rin kayang kumitil ng buhay. Masyadong mababang uri ang lalaking ito para gawin niya yon. Tumayo siya at sa gilid ay tinapon ang kutsilyo. Namulsa siya at sinipat ng tingin ang nangihinang lalaki. "I want him dead the first time I saw my wife's wound." Bulong ng kanyang isip. Pero pakaramdam niya hindi magugustuhan ni Alexandra kapag nalaman ito ang kanyang ginawa. "My wife is innocent and pure. She wouldn't even let me kill this man if she'd learned this." Umatras siya kaya nagangat ng tingin ng lalaki. Naiiyak. "Sir, patawarin niyo na ako." Umiiyak nitong sabi. Lumapit sa kanya si Christian ng balingan niya ng tingin. "Untie him." Utos niya. Tumango ang lalaki. "But make sure he wouldn't be able to use his hands ever again." Tumalikod siya at naglakad paalis. Habang nagsisigaw naman ang lalaki at nagmamakaawa, sumunod sa kanya si James na ngayon ay nagsisindi na ng sigarilyo. "Where's Alexandra?" tanong nito. Binalingan niya ang kaibigan. Masama ang tingin. Nagtaas ito ng kilay. "I hope you wouldn't mind that I'm asking. How is she?" Nilabas niya ang susi sa kanyang bulsa. "She's fine." Matipid niyang sagot.
Tumango si James, medyo natatawa na naman. Siguro kung sa asawa ko yung nangyari, hahanapin ko buong pamilya ng gumawa nun sa asawa ko. I'll shoot them one by one. Binuksan niya ang sasakyan. Pero nakasunod pa rin sa kanya si James. Alexandra wouldn't like that idea. Mahinang natawa si James. I wouldn't tell her. Sagot nito. Natigilan siya. Tama nga naman. Hindi naman ito malalaman ng mga ginagawa niya kung hindi siya sasabihin. Nagbuga ng usok si James. Pero kung may malasakit ka sa asawa mo, iisipin mo kung anong mararamdaman niya. Tinignan niya ito. Ngayon ay kumunot ang kanyang noo. Minsan, hindi karasa ng solusyon. Ngunit sa ibang pagkakataon, ito ay mas kasiyasiya kaysa sa panunood ng mga taong nagkakasala sa'yo upang makuha ang kanilang karma. Bakit mo hihintayin ang karma nila kung ikaw naman ang magiging karma nila? What are you trying to say? Ngumiti ang lalaki. You're doing this because of your wife. You were not a violent person, Gareth. But because of Alexandra, you were here. Nagsalubong ang kanyang kilay. I hope you were not stupid to realize that she matters more than you ever think. Kung hindi pa dahil sa pagring ng kanyang cellphone, hindi pa magigising si Alexandra. Ilang beses niyang kinurap ang mga mata, madilim ang buong paligid. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya sa sofa. Dalang marahil sa pagod, hindi niya inaasang makakatulog sa sofa. Gamit ng kaliwang kamay, kinapa niyang gilid ng sofa para hanapin ang cellphone at tinignan kung sinong tumatawag. Mabilis na nasilaw ang kanyang mga mata, dala ng liwanag galing sa screen nito. Number lang ang nakalagay doon, kaya naman sinagot na lamang niya iyon at inilagay sa tenga. Nakaharap siya sa backrest ng sofa at nakasiksik doon. Rinig niyang bukas pang television at mukhang nakatulugan ngayon. Pero wala siyang lakas para pumihit paharap. Kaya nanatili siya sa ganung pwesto. Hello? Ilang segundo rin bago nagsalitang nasa kabilang linya. Did I bother your sleep? Tanong nito. Kumunot ang kanyang noo. Ha? You sound like you're from sleep. Medyo natatawa nitong sabi. Muli niyang sinulyapan ang screen. Number lang talagang nakalagay. Kinalulungkot kong nagising ka. Sinabihan ako ni Georgia na hindi magandang pakiramdam mo. Sana nakainom ka ng gamot mo, sabi nito. Parang saglit na tumigil ang paghinga niya. Gising na ang buo niyang diwa, ngayon ay nakikilala na niya ang boses nito. Mark, marahan itong natawa. Glad you recognize my voice. Nagsalubong ang kanyang kilay, magaan at malambing ang boses nito. Of course, natawa siya kahit paano. Tumawag lang ako para itanong kung hindi ka talaga makaka-attend sa reunion ng batch mo bukas. Yun ang napag-usapan nila ni Georgia kanina bago siya makatulog. Pinipilit siya nitong sumama sa batch reunion bukas. Ngunit nagdahilan na siya na hindi magandang pakaramdam niya kaya hindi na muna siya sasama. Pinipilit pa siya nito pero dahil ayaw niyang makita ni Georgia ang kalagayan niya, nagmatigas din siya. Ayaw naman niyang pumunta sa reunion na ganito ang kalagayan ng kamay niya. I'm sorry but I cannot, sagot niya. Okay, agap na sagot nito. Ngayon ay nagtataka siya kung bakit ito nagtatanong. Mas matanda si Marcos sa kanya at eksklusibo para sa batch nila ang reunion. Hindi kaya pupunta rin ito? Does someone invited him too? Tanong ng kanyang isip. Hindi yun malabong mangyari. Marami talagang nagkakagusto sa lalaki sa kanilang batch. Lalo pat gumwapo at magaling ito sa mga bagay-bagay. Baka naimbitahan ng girlfriend? Alexandra, pukaw nito. Ha? Dahil sa pag-iisip pa hindi niya na narinig ang una nitong sinabi. I said, I already told Melissa that you cannot join them. Siya kasi ang ginawang organizer ng president niyo para sa event. Melissa? Pamilyar ang pangalan nito pero hindi niya maalala kung sino to. Marahang natawa si Marcos sa kabilang linya. Yes, have you forgotten her? Hindi niya matukoy kung sino yon, pero pamilyar ang pangalan. Baka yon ang girlfriend ni Marcos. Bulong ng kanyang isip. Girlfriend? Hindi niya na pinag-isipan kung saan na lamang yung lumabas sa kanyang bibig. Natawa na naman si Marcos. Silly, Melissa's my cousin. Natatawa pa rin itong sabi, napangwi siya. Hindi niya pa rin maalala si Melissa pero nakakahiya na nagtanong pa siya. Sorry. Utal niyang sabi. No, it's okay. I guess you forgot her.
Just tell her I cannot come. Aniya, nahiya pa rin sa pagtatanong kanina. Sure. Rest well, Alexandra. If you cannot join them tomorrow, maybe the next other day? May reunion na naman? Nagtataka niyang tanong. Marahan na natawa si Marcus. Well, not really, but I'd like to ask you to dinner. Let me treat you. Sad nito, natahimik siya. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ni Marcus. Pagkatapos ng pagtulong nito sa kanya na madala sa ospital, ito ang unang beses na tumawag ang lalaki. Nangako siya na babayaran ng utang na loob dito. Kung hindi siya nadala ni Marcos sa ospital, ay baka napano na sila ng kanyang baby. Dinner? Yes, if you already recover. Saad nito. Sasagot na sana siya nang marinig niya ang kaluskos malapit sa kanya. Wala sa sariling napalingon siya sa isang upuan sa kanyang paanan. Mabilis na tumibok ang kanyang puso nang makitang lalaking nakaupo doon, nasisinagan na naghihikaos na liwanag galing sa television ng kalahati ng mukha nito. Hindi niya alam kung kailan pa si Garrett doon dahil hindi naman niya naramdaman ang presensya nito. Bumangon siya at pinagmasdan ang lalaki. Madilim ang mga matang nakatingin ito sa kanya. Ngayon ay hindi na niya alam kung sinong unang kakausapin. Who are you having dinner with? Malamig na tanong nito. Umayos to ng upo, ngunit halatang hindi mapakali ang lalaki dahil tumayo na ito't lumipat sa mahabang sofa. Naupo ito sa kanyang tabi at sinilip ang kanyang cellphone. Inilayo naman niya yon sa lalaki. Alexandra, narinig niyang pagtawag ni Marcus kaya umusog siya palayo. Pero sumunod ito. Is everything alright? May pag-aalala sa boses nito. Yes, I have to hang up. Natigil siya nang agawin ni Garrett ang cellphone sa kanya. Napasingap siya na makitang ginawa nito. Pinindot nito ang end call at saka binatay ang cellphone. Garrett, ano ba? Pagalit niyang tanong, nagangat na ng tingin sa kanya. Ngayon ay may naglalarong emosyon sa mga mata nito. At dahil hindi nakabukas ang ilaw, parang nilalamon siya ng negatibong enerhiyang bumabalot sa lalaki. Lumapit ito at dahil natataranta siya sa ginawa nito, sinubukan niyang lumayo pero nahuli nitong kanyang bewang at pinirmi. Garrett, why would you have dinner with someone else? Madiin itong tanong. Ang kanyang labi, nalaki ang kanyang mata dahil sa sinabi nito. Matagal na silang magkaibigan ni Marcus at madalas naman talaga sila noon na imbitahan ni Marcus na kumain sa labas. Pero marami sila noon dahil buong organisasyon ang iniimbita nito. Ngunit ano naman ang kaso kung silang dalawa lang? Mabuting tao si Marcus. Hindi dapat pag-isipan ng masama ang mga ginagawa nito. Let me go, Garrett. Gamit ang isang kamay, tinulak niya ito pero nanghihina pa rin siya. Maliban pa doon ay parang batong hindi natinag ang lalaki. Who is it? Tanong nito na magaspang na boses. It's a friend of mine. Ano ba? He sounds like a jealous husband. Naiirita ang saad ng kanyang isip. And he's asking you to dinner. Tinigil niyang pagtulak dito. Sinalubong niyang matalim na tingin ni Garrett at matamang tung sinagot. It's just a dinner, Garrett. You sound like we're doing something outrageous. It sounds to me like that. Natigilan siya. Napatitig siya sa mukha nito. Naroon pa rin ang madilim na emosyon sa mga mata nito. Yan bang dahilan kung bakit gustong-gusto mong pumunta tayo sa regional court? Napaawang ang kanyang bibig sa sinabi nito. What? Gulat niyang tanong. Marina itinikom ni Garrett ang kanyang labi. Pinipigilan ng iba pang salitang kumuwala. What are you trying to say? Baka nakakalimutan mo, you gave me a divorce agreement para mapabilis ang divorce natin. You want it for Natalie. Dahil sa kanyang pagsigaw ay lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanya. Kinuha niya ang pagkakataon na yon para itulak ito. Ang kapal nito para pag-isipan siya na kaya niya gustong diborsyo ay para sa ibang lalaki. Samantalang ito naman ang may iniingatan na ibang babae. Are you jealous? Tanong nito.